Nurse, patulong mo na please. Nawala ng malay si tatay. Hindi na magising kahit anong gawin namin. Mga quiz, ihiga mo natin sa stretcher yung pasyente. Noted, ma'am. Tay, gising tay. Tay, gising po. Unresponsive. Guys, palagay na ng linya pati oxygen. Sir, ano pong huli niyang ginagawa bago siya mawala ng malay? Pagkapasok ko po nurse sa kwarto niya, ganyan na po siya. Cold and clammy skin. Check ko lang po vital signs niya ha. Blood pressure 100/60, RR 16, pulse rate 80, temperature 34.3 lang. Diabetic po ba siya or hypertensive? May diabetes po siya nurse, nag-i-insulin din po siya. Guys, pacheck ng blood sugar stat. RBS ma'am 15. Dok, may patient po tayo, 60-year-old male. Decreased sensorium po ito. Dok, nakita na lang po na anak na wala ng malay, dok, sa kama. Actually, dok, noon, diabetic si patient. Nagpa-stat RBS kami, dok, nasa 15 lang po. Naglagay na rin kami, dok, ng swero tsaka nag-oxygen na rin po. Okay, magbigay ka na ng 1 vial D50/50 IV now. Repeat natin ang RBS after 30 minutes. Papunta na ako. Okay, dok, sige, dok. Nakausap ko na po si dok, nagpapabigay po siya ng 1 vial D50/50, pampataas po ng blood sugar ni tatay. Sobrang baba po kasi ng blood sugar ng tatay niyo. Sige po, nurse. Delayed kasi siya kumain kagabi, sabay di po siya nag-inject ng insulin sa tamang oras. Inject lang po ako ng gamot, tatay. Tay? Tay! Nurse, gising na si tatay. Ma'am, ang ganda ng ngiti mo ah. Isang pasyente na naman kasi sir yung natulungan natin. Tama yung ginawa mo. Importante na ma-check yung blood sugar ng mga pasyenteng nawala ng malay, nahimatay o yung mga nanlalamig. Maaari kasing mababang blood sugar lang pala ang dahilan kung bakit naging ganun yung sitwasyon nila.